Amo kong malibog. Isang gabi pinagdrive ko ang amo kong babae papuntang club sa Malate para magparty kasama ang mga amiga niya o tinatawag na circle of friends. Nang dumating na kami, sabi ko kay ma'am, hintayin ko na lang po kayo dito sa parking at text na lang po kayo pag pauwi ka na. Tsaka ako papasok sa loob para maalalayan po kayo. Pero ang sagot ng amo kong babae sa akin, gusto ko samahan mo ako sa loob at magpapakasaya tayo. First time kong makapasok sa club at talagang na-ignorante ako. Ganun pala ang itsura sa loob ng club. Maraming iba't ibang kulay ng ilaw, malakas na tugtog, mga nagsasayawang mga tao at halos pasigaw na akong mag-usap. Nakatayo lang ako sa isang tabi habang pinapanood ko sila, pero pilit akong pinapaupo ng kaibigan ng amo kong babae na nagpakilalang Linda. 50 years old na si Linda, morena at sexy pa rin. Kahit may edad na, gusto ni Linda tumabi daw ako sa kanya at pinagpaalam na ito sa amo kong babae. Nasa kanya daw ako ngayong gabi. Sabay tawanan silang lahat. Umupo naman ako at agad niya akong pinatagay. Inom lang ng inom, yan ang sabi sa akin. Mabilis ang oras, hindi ko napansin na nakarami na pala ako at medyo nahihilo na. Nagiging makulit na rin at sumasabay sa indayog ng tugtog habang sumasayaw. Kaya kinontrol ko na ang sarili ko at pumunta ako ng CR para magpahupa ng kalasingan. Pagbalik ko, wala na sila sa lamesa. Patingin-tingin at hinahanap ko sila. Sanalubong ako ng waiter at ang sabi sa akin, nandun daw sila sa VIP. Sir, sunod po kayo sa akin. Yan ang sabi sa akin ng waiter. Nagulat ako pagbukas ko ng pinto sa isang kwarto na may paikot na sopa. Ang amo ko at si Linda, nakapanty at bra. Nakasama pa ang tatlo nilang amiga. Ayoko sanang pumasok sa loob pero pilit nila akong nihinila papasok. Mahinang tugtog, dreamlight na ilaw. Ang matatanda, naging zombie. Hayok na hayok sa hotdog na hilaw. Kasama ko ang amo kong babae sa club. Paglabas ko ng CR, hindi ko na sila nakita. Hinahanap ko si ma'am na medyo nahihilo at may waiter na sumalubong sa akin. Sir, sunod po kayo sa akin. Yan ang sabi sa akin ng waiter. Nagulat ako pagbukas ko ng pinto sa isang kwarto na may paikot na sopa. Ang amo ko at si Linda, nakapanty at bra. Nakasama pa ang tatlo nilang mga amiga. Ayoko sanang pumasok sa loob pero pinilit nila ako at hindi nila papasok. May hinang tugtog, dreamlight na ilaw. Naglalaro pala sila ng spin the battle. At habang nakaupo ako ay sinabi sa akin ni ma'am na ako daw ang magpaikot ng bote. Sa lakas ng pagpaikot ng bote, sa akin naman tumutok ang ulo nito, paghinto nito. Hindi na nila ako pinapili ng true or false. Sabay-sabay silang sumisig ako habang nagtatawanan. Dahil yun ang gusto nila ay wala na rin akong nagawa kundi kung suot. Sabay tagay ng tequila at ang asin at lemon inilagay ni ma'am sa dibdib ni Linda. Medyo naiya ako kung ba ito pero halos lalakas ng kantsaw nila sa akin habang nagtatawanan. Lumipas ang oras, tawanan at saya ng gabi na halos nakalimutan ko na ang realidad ng mundo sa labas at halos lahat kami maliit na kwarto, tinatawag nilang VIP. Lasing na ang lahat pero si ma'am nakayakap sa akin habang at may kalibugang sinasambit. Nabayuhin ko na daw ang matalahib niyang palayan na may pabulong. Kaya mo bang pagsabayin kami ni Linda? Ipalasap mo sa amin ang romansa. Ang amo kong malibog. Mag-uumaga na nang makalabas kami sa club. Agad sumakay ang amo ko sa sasakyan kasama si Linda, ang kaibigan niyang matrona. Ang usapan ay sa kondo niya sa Azure namin itutuloy ang bakbakan naming tatlo. Umaga nang makarating kami sa Azure at nakaramdam na rin ako ng gutom. Kaya paghatid ko sa kanila sa taas ay bumaba na muna ako upang bumili ng mga kain dahil wala namang ibang stock ang rep ni ma'am kundi mga alak at softdrinks lang. Bololo ang tumatakbo sa isip kong kainin para mawala ang amats ko sa alak. Wala akong mabilan kaya umorder na lang si ma'am sa GrabFood para sa amin. At kasabay nito, sandamukal na nigay sa akin ni ma'am. Gamitin ko daw proteksyon dahil sabay ko daw sisirin ang talaban nilang dalawa ni Linda. At inabot ni ma'am ang pang-ahit. Gusto niyang tanggalan ko daw muna ng buhok ang mga tahong bago ko kainin. Bilis ng kalabog ng dibdib ko dahil first time ko palang gagawin ang pagsabayin ang dalawang babae sa iisang kama. Kaya kumain na muna ako at pagtapos kumain ay sumilip na muna ako sa balcony ng kondo. Nagpahangin, saglit, huminga ng malalim. Pagpasok ko sa kwarto ay nakaredy na sila. Ayitin ko na daw ang mga tahong na bagong hugas at simulan ko ng kainin. Wala akong magawa kundi sundin ang utos ng amo kong babae. Hinahit ko ng dahan-dahan at pagkatapos ay tinikman ko ng paunti-unti ang talaba na mataba na mamasa-masa, medyo maalat at may konting sipa ng asim. Walang tigil ang aking labi sa pagsipsip dito. Ang dila ko sumusungkit sa kaloob-looban nito. Tuloy kong ninamnam ang talaba ni ma'am at ni Linda at sa loob ng kwarto umaalingaw-ngaw ang mga alinghing nilang dalawa.
Ang amo kong malibog. Linggo may handaan sa bahay ng amo ko at ako ang pinagluto ng mga ihahanda. Nailatag ko na ang lahat ng pagkain tulad ng chicken curry, adobo, beef caldereta, chapsuy, tinola at ang paborito ng mga tanda, biko. Dumating na rin ang lechon at 3 cake na in-order sa Grab. Iniyaw na isda na lang ang niluluto ko. Dumating na rin ang mga bisita habang ako aligaga sa pagkaasikaso sa lahat. Ang pinagtataka ko lang sa amo kong babae, hindi kumuha ng mga kasama kong katulong. Pinagawa na sa akin ang lahat ng trabaho. Alam na marami siyang pupuntang bisita. Medyo pagod na rin ako dahil nung madaling araw pa lang 3 beses na akong nagdilig ng gubatan ni ma'am. Naitanong ko rin kay ma'am bakit siya pumapayag may lihim na relasyon kami. Tanong ko sa amo kong babae at ang sinagot sa akin ni ma'am, Anong relasyon? sabay malakas na tawa ni ma'am. Wala tayong relasyon. Nagpapaangkang lang ako sa dahil libog ako at malaki yung alaga mo. Pinapasahod kita dahil sa trabaho mo at dinadagdagan ko ang sahod mo dahil sa serbisyo mo. Nakukulahan ka ba sa binibigay ko sa'yo? Hindi na ako nakapagsalita dahil wala pala talaga akong dapat expect. Hanggang dito lang ako sa boundary ko na utusan at parausan lang ako ng amo kong babae. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Kahit nasasaktan ako dahil nahuhulog na ako sa amo kong babae. Kailangan kong magtiis dahil wala naman akong ibang mapapasuang trabaho. Ito na ata ang kasabihan na trabaho lang, walang personalan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? Isang umaga, inutusan ako ng amo kong babae na mamalengke para sa buong isang linggo. Inilista ni ma'am ang mga bibilin ko, isda, manok, karning baboy, karning baka at mga gulay. Paborito ng amo ko ang insaladang talong. Gusto niya sa talong yung mahaba at mataba. Samahan pa ng okra ay talagang mapaglalaway ka kapag isinausaw sa bagoong. Pag uwi ko ng bahay, agad akong sinabihan ni ma'am na aalis daw kami. Bilisan mo at invited tayo ni Linda. Medyo kinabahan ako at pinawisan ng malagkit. Ang kaba ko ay kumakalog hanggang sa ano nga ba ang dapat kong isipin pag nandun na kami sa bahay ni Linda? Ay siguradong may labanan na namang mangyayari. Nang papunta na kami, napaisip ako kung hanggang kailan ako mangangamuhan sa amo ko. Sa mga ginagawa niya kasi sa akin, pakiramdam ko ay naaabuso na ang pagkalalaki ko ng amo kong babae. Imbis kasi sasakyan ang minamaneho ko, ay gabi-gabi akong pinagdadrive ni ma'am sa malagubat niyang hardin para sisirin ang talaba ng ligaya. At pag hindi ko ito gagawin, ay magalit siya. Pag sumakto pa sa sahod ko, ang libog ni ma'am ay hindi niya ibibigay ang sahod ko kinabukasan hanggat walang nangyayari sa amin. Dumating na nga kami sa bahay ni Linda, agad niya akong pinapasok sa office niya at may sobrang inabot. Pera pala itong binigay ni Linda para daw sa ginawa kong serbisyo sa kanya nung nakaraang araw. Gusto niya ulitin namin ang ginawa namin pero may video na daw para may remembrance siya. Maraming sinasabi si Linda pero ako nakapokus lang sa pagbibilang ng pera. Na oo lang ako ng oo sa mga sinasabi niya at handa na rin talaga akong sisirin ang kagubatan ni Linda. Lahat ng mga naiisip kong masama tungkol sa amo kong babae ay Nagpaalam na muna ako sa amo kong babae na uuwi na muna ako sa bahay namin dahil may sakit ang nanay ko. Nung una ayaw pa maniwala ng amo kong babae, baka daw makipagkita lang ako sa girlfriend ko. Kaya pinakita ko ang chat ng kapatid ko na hinahanap ako ng nanay ko dahil malala na ang sakit niya. Minsan uubusan na ako ng pasensya sa amo ko dahil halos nasasakal na ako sa mga pinagagawa niya sa akin. Ultimo pagligo ko, kailangan ko pag ipagpaalam sa kanya. Alam ko nakasambahay lang ako at utusan. Wala naman akong karapatan magreklamo dahil pinapasahod naman ako ng amo ko ng tama. Nakarating na nga ako sa amin at naabutan ako ng malakas na ulan habang nasa biyahe. Kaya pinakarwash ko na muna ang sasakyan na pinagamit sa akin ni ma'am. At habang naghihintay, tumawag si ma'am. Umuwi na daw ako dahil miss na daw niya agad ako. At ang sabi ko naman, ma'am, kadarating ko lang po dito sa bahay at may malubang sakit ang nanay ko. Kailangan po namin ng malaking halaga para sa operasyon sa sakit niya. Nagulat ako nang sabihin ni ma'am na magkano ba ang kailangan mo para magamot ang nanay mo. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya na kailangan ko ng 200,000. Tinanong ni ma'am kung may malapit ba sa location ko na western dahil itatransfer daw niya agad ang pera na kailangan ko. Wala nang madaming salita ang amo kong babae. Sabay text, mag-ing ka sa pag-uwi. Hihintayin kita, nandyan na ang pera, kunin mo na. Pagkakuha ko ng pera, sakto tumawag sa akin ang girlfriend ko. Gusto niyang makipagkita. Kaya pinuntahan ko agad ang girlfriend ko at tinanong ko kung saan niya gustong kumain. Pagbalik ko sa bahay ng amo ko, si Sir ang nagbukas ng gate at tinanong niya, kamusta ang biyahe mo? Ang sagot ko naman ay, okay lang naman po sir, medyo traffic lang. At ang amo kong babae ay nakaupo sa terrace na para bang may sinasabi sa mga mata niya, nakakalibugan. Agad akong dumiretso sa kwarto ko at tumiga para makapagpahinga. Hindi na ako nakapagpalit ng pantalon at t-shirt. Diretso na ako sa pagiga. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako at nananaginip na para bang may umahaplo sa dibdib ko. Pagmulat ko ng mata, laking gulat
ko, si ma'am, nasa ibabaw ko na pala. Nakababa na ang pantalon ko at ang bandera ay nasakop na ng gorilya. Gusto kong pumalag pero biglang bumulong si ma'am. Ingatan mo ako. Mahirap makahanap ng among mabait at malibog tulad ko. Pero sabi ko, teka lang ma'am, si sir, baka mahuli tayo. Ang kaba at takot ay nagpabilis sa kalabog ng puso ko. Wala si sir mo, umalis. May project sila sa Cebu. Kaya magpapakasawa tayong dalawa ngayong gabi. Pagtingin ko sa oras, 2 AM na pala ng madaling araw. Kaya wala na akong nagawa habang nilalabas ni ma'am ang init ng kanyang kalibugan sa kanyon ng sandatahan. At sa loob ng kwarto, maririnig ang ingay ng digmaan na may malakas na putok ng plok-plok-plok na may kasamang utot sa loob ng kuweba ng amo kong babae. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? Mahigit 2 taon na akong naninilbihan dito bilang driver sa amo kong matanda. Masabing kung gumanda na rin talaga ang buhay ko. Dahil sa hirap namin sa probinsya, kaya napilitan akong sumama sa pinsan ko para mamasukan bilang maging boy. Sa mga mayayaman na mga pamilya ay nakapasok naman ako agad ng trabaho bilang boy. Kaya lang siloso ang asawa ng amo kong babae. Parang gusto na agad akong paalisin dahil lagi daw nakatingin sa akin si ma'am pag nagdidilig ako ng mga halaman. Unang araw pa lang ramdam ko na ang pagsusungit sa akin ni sir. Makita pa lang ako ay mainit na ang ulo niya. Isang araw halos nagwala si sir na makita niya akong lumabas sa kwarto nila ng amo kong babae. Masyadong malisyoso ang utak ni sir. Nagatid lang naman ako ng kape ni ma'am. Mabait at malambing si ma'am sa mga makatulong. Lagi ko siyang nakikitang nakangiti at nakikipagbiruan sa mga tauhan niya. 3 buwan pa lang ako noon kinausap ako ni ma'am na ililipat niya daw ako ng trabaho. Ang dating boy, ngayon driver na. Para daw ako na ang maghatid sundo sa kanya. Lagi rin daw busy si sir sa trabaho. Buti lang kahit papano ay marunong akong mag-drive dahil nung bata pa lang ako ay pinagpraktisan na namin ng kababata ko ang owner ng tatay niya. Kaya konting turo lang sa akin ni ma'am kung paano patakbuhin ay madali ko na lang natutunan. Biyernes nung nasunduin ko si ma'am sa trabaho at tumadaig na masakit na ang kanyang katawan at ulo na parang binibiyak. Tinanong niya ako kung marunong daw ako magmasahe. Ang sagot ko naman ay opo ma'am, marunong po ako. Pero ang sabi niya, dun mo ako masahihin sa pupuntahan natin. Ituturo ko sa iyo ang daan. Sige, mag-drive ka na. Ang pinuntahan namin ay isang hotel. Pinasok ko na ang sasakyan at napaisip, bakit dito kami? Pwede naman sa bahay na lang. Pero parang nabasa ni ma'am ang nasa isip ko. Sinabi ni ma'am, hindi pwede sa bahay kasi baka biglang dumating si sir mo. Hindi na ako nagtanong at agad na lang akong pumasok sa loob habang inaalalayan si ma'am. Humiga si ma'am at sinimulan ko na ang paghihilot ng masakit niyang katawan. Ang bangunan langis na pinapapahid sa akin ni ma'am at parang may init tuloy akong nararamdaman dahil na rin maganda ang hubog ng kanyang katawan. Mula ulo, pababa ng paa, ang hagod ko kasabay ng pagkiskis ng itlog. Ang biyak ni ma'am, bahagyang nasilip ko na. Ang init at gigil ko sa pagmamasahe ay sinabayan pa ng halinghing ni ma'am. Ang pag-upo ko sa likuran bandang puwitan ay sarap na hindi ko makakalimutan. At biglang napasabi ang amo kong babae, ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak, yung biyak parang inuulo. Kaya dahan-dahan kong pinasok ang ulo sa biyak ng amo kong babae. Ang init ng kalooban ni ma'am. At biglang napasabi ang amo kong babae, ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak, yung biyak parang inuulo. Kaya dahan-dahan kong pinasok ang ulo sa biyak ng amo kong babae. Ang init ng kalooban ni ma'am. Dahil matagal-tagal ko na rin hindi na ilalabas ang init ng aking katawan. Ang sarap mo, isa pa. Yan ang sambit ng amo kong babae. Habang nakaiga siya sa dibdib ko, nakapikit ako at basang-basa ng pawis at naghalo ang aming mga likido. Akala ko pagod na si ma'am pero bigla siyang napabalikwas at sinubsob ang bibig niya sa ulo ng alaga ko. Hindi na naman napigilan ni ma'am ang kalibugan niyang taglay dahil sa sarap ng pa ng amo ko ay parang gusto ko nang iputok sa bibig niya ang pangalawang gata na kanyang pinipiga-piga. Nasa gitna kami ng kaligayahan nang biglang may kumatok sa likod ng bahay. Sa pinto ng kusina, bigla akong natigilan sa ginagawa ko pero ayaw magpapigil ni ma'am at gusto niyang ituloy ko lang ang pagbaon ng ugat sa mataba niyang lupain. Wag ko daw intindihin kung sino ang kumakatok. Mag-focus ka sa trabaho mo. Malapit na akong habang nakayakap siya sa batok ko at tumahalinghing, napalingon ako nang marinig ko ang boses ni sir na tinatawag ang pangalan ko. Buksan ko daw ang pinto pero imbis mataranta ay lalo ko pang binilisan dahil yun ang utos niya sa akin. At sa lakas ng ay hindi ko na naririnig ang pagkatok at pagtawag sa akin ni sir sa labas ng pinto. Wala na atang takot ang amo kong babae sa mga oras na yun. Wala na rin siyang pakialam kung mahuli kami ni sir. Ang alam ko lang ng amo kong babae ng mga oras na yun pero mga ilang saglit lang ay sabay na kaming nakaraos at mamula-mula niyang bulaklak. Ang mga dagta ni ma'am ay naglawa na sa higaan kasabay ng mahigpit na yakap at pagbulong na mahinang sambit. Ang sarap mo.
Ready ko na ang motor para pagpasok ng bagong taon, sasabay ko sa pagbomba sa ingay ng putukat. Pero iba ang nangyari. Ang inaasahan kong bomba sa motor si ma'am ang nagpabomba sa akin. At walang tigil ang pagturotot ni ma'am sa trumpa. Ang ingay ay wala sa labas kundi sa loob ng kwarto. Hindi lang isang putok ang gusto ni ma'am. Gusto niya sinturon ni Judas. Bago sumapit ang alas 12 ng bagong taon, halos kasabay ng pagpapakawala ng mga kitlis sa langit, yun din ang langit-ngit ng amo kong malibog. Imbis na motor sana ang sinasakyan ko at binubomba, si ma'am ang nagpabomba sa akin, ang amo kong malibog, sumabay sa pagsalubong ng bagong taon. Sa bawat pagbomba ko sa plapla ni ma'am, parang whistle bomb ang halinghing nito. Nang iputok ko sa mukha ni ma'am, ang super lolo ko ay para siyang batang paslit na tuwang-tuwa na makita niya ang makulay na liwanag ng fireworks at napasabi siya ng Happy New Year! Kaputo ka pa! esperas ng bagong taon nang nilinisan ko ang motor na naipundar ko dahil sa paninilbihan ko dito sa amo ko bilang all-around kasambay at driver. Paunti-unti masasabi ko na nakakaangat na rin ako at nabibili ang mga gusto ko at natutulungan ko na rin ang pamilya ko dahil sa amo at pagsisikap ko. Sana balang araw ako naman ang pagsilbihan at maging amo. Ikaw, may kakaiba ka rin bang experience tulad nito?